Ngayon mga kapatid, dahil nga sa automated capability ng armas na iiwasan ang posibleng kapahamakan ng isang sundalo sa operation, hindi na nila kailangang ilantad ang kanilang sarili para i-operate ang Buhawi weapon system. At bilang karagdagan, mayroon din itong surveillance mode, target detection, recognition, tracking system at locking target. Angas, may palak. Grabe gawang Pinoy to, men. So, kumusta mga kanoyse? Welcome back sa ating YouTube channel, Buhawi New System. Gawang Pinoy, pantapat sa ibang bansa. Yun yung nakalagay sa thumbnail, mga men. So, yun, mula kay Maharlika TV. Meron itong title or pamagat na Filipino scientist gumawa ng advanced weapon system para sa AFP o Armed Forces of the Philippines. Yun! I'm so excited to watch this, guys, kasi sobrang angas nung thumbnail niya, men. Tapos, yun, dagdag daw to para sa ating AFP. Sino bang hindi matutuwa dyan, di ba? So yun, bago natin simulan, Maharlika TV, supportahan nyo yan. Tapos yun, kung trip nyo naman ng mga ganitong reaction video may kasama kayo manood, syempre wag nyo na rin kalimutang i-subscribe, supportahan ang YouTube channel natin, Filipinoicy. Tapos yun, di na ito patatagalin pa. Simulan na natin. Again, ang title nito, Filipino scientist gumawa ng advanced weapon system para sa AFP. Start, Maharlika TV. Start. Na military modernization ng Pilipinas, unti-unti na tayong nagkaroon ng ilang mga modernong sasakyang pandigma. Halimbawa, ang Start. Sa patuloy na military modernization ng Pilipinas. Ano yan? Gagi par si Pangulong Marcos yan, di ba? Gagi par, pinapatagay niya yung plane par. Ganun ba yan? Pinas, unti-unti na pinapatagay din yung sasakyan, men. Sana all. Sayang. Tayong nagkaroon ng ilang mga modernong sasakyang pandigma. Lasing Halimbawa, yan. ang ating mga bagong warship, combat aircraft at advanced na mga unmanned aerial vehicle. Ngunit bagaman naturingan na moderno ang mga combat vehicle na ito, nagmula naman ito sa iba't ibang mga bansa na ating nabili sa sobrang napakamahal na mga presyo. Upang matugunan mga kapatid ang ganitong problema at upang maipakita na rin ng Pilipinas na kaya rin nating makipagsabayan sa ibang bansa, nag-develop ang Department of Science and Technology ng sarili nating advanced na armas. Tinawag itong Buhawi Weapon System na angas Buhawi Weapon System. Angas nun, men. Ngayon ay kasalukuyang ginagamit ng Philippine Navy. Welcome sa Maharlika TV. Sa videong ito ay aalamin natin kung ano ba itong Buhawi Weapon System at tatalakayin din natin kung saan nga ba ito gagamitin. Pero bago tayo magpatuloy, isang like lang po ang hinihingi ko para sa videong ito. Malaki yun, like, comment, share, and subscribe. Maharlika TV. So, yun, tuloy. bagay na po yan bilang suporta sa ating bawat ina-upload. Back to the video. Noong nakaraang May 22, 2022, eksaktong ika-124 na anibersaryo ng Philippine Navy, natanggap nito ang isang heavy barrel automatic weapon na gawa mismo ng Pinoy na tinatawag na Buhawi Project. Ang Buhawi mga kapatid o Building a Universal Mount for Heavy Barrel Automated Weapon Integration ay isang fully automated remote weapon station. Ang weapon station na ito ay armado ng isang 50 caliber heavy barrel machine gun na angas, men. Ang maganda kasi kapag gagawang Pinoy, men, mas makakasave tayo, di ba? So, tuloy. Kadesenyo para mas pahusayin pa ang firepower capability ng Philippine Navy. Ang proyektong ito ay isang collaborative project na ginawa ng Department of Science and Technology, Metals Industry Research and Development Center, Department of National Defense, Philippine Navy, at Mechatronics and Robotics Society of the Philippines. Grabe, ang daming nagtutulong-tulungan, men. Pilipino ini. Pamamagitan naman ng isang Memorandum of Agreement na pinirmahan noong January 5, 2018. Ang agency ng DOST na MRIDC na sinusuportahan naman ng Philippine Council for Industry, Energy and Emerging Technology Research and Development ang nanguna sa unang yugto ng proyekto noong 2019 na kinabibilangan ng disenyo at pagbuo ng mechanical element system ng armas. Samantalang ikalawang yugto ng proyekto ay pinondohan ng Philippine Navy at dito naman sinimulang gawin ang control system design, kabilang ang mga peripheral, motor, military camera at iba pang mga kinakailangan. Matapos buuhin ang Buhawi Weapon System, isang matagumpay na serye ng land-based live test fire ang isinagawa ng Naval Sea System Command at Naval Research and Technology Development Center upang sukatin ang functionality, reliability at durability ng proyekto. Baliwala ng taong mag-ooperate, parang ano na lang siya. Angas Sinubukan ding ilagay ang Buhawi sa isang patrol craft ng Philippine Navy na BRP Heraclio Alano o PC-376 para isagawa naman ang mga serye ng sea trials.
kasama ang Navy Combat System Center at ang mga crew ng PC-376. Pinagtulungang ikabit ang buhawi sa patrol craft kasabay ang paggawa ng isang floating target na gagamitin sa isang pagsubok sa dagat. Noong ika-4 ng Abril, alas 2 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi, isinagawa ang kauna-unahang sea trials ng buhawi sa may isla ng Corridor. Sakay ng magkahiwalay na Navy vessels, inabisuhan ng Philippine Navy at pinalayo sa lugar ang mga mangingisda para sa kanilang safety. Matapos ang abiso, sinimula na ang sea trial sa iba't ibang distansya gaya ng Takot yan kapag palangoy-langoy ka dyan tapos mag-sea trial sila. Goodbye. single shot sa layong 500, 700 at 1,000 yards at bar shot naman sa layong 300 yards. Naging matagumpay ang ginawang sea trial ng buhawi pero hindi pa nagtapos doon dahil ang naturang test ay sa araw nangyari. Kaya naman upang malaman ang kakayahan ng armas kahit sa madilim, nagsagawa rin ang Philippine Navy ng isang pagsubok sa gabi. Tulad ng una nilang ginawa, inabisuhan muna ang mga mangingisda na lumayo sa lugar at sa eksaktong alas 2 ng madaling araw sa ilalim ng naglalakihang alon, sinubukan ng asintahin ng buhawi weapon system ang floating target. Upang masiguro ang kakayahan ng armas, 2 gabing nagkaroon ng test fire sa layong 500 at 700 yards. Matapos iyon, Grabe, napaka-accurate niya, men. Kita nyo yun, men. Pasok talaga siya sa kahon, araw ano? sa ilalim ng naglalakihang alon, sinubukan ng asintahin ng buhawi weapon system ang floating target. Upang masiguro ang kakayahan ng armas, 2 gabing nagkaroon ng test fire sa Kita nyo yan, men. Grabe, ano? 500 meters yan, ha? Angas, accurate. Pwede na to dalhin sa China, men. layong 500 at 700 yards. 500 Matapos yards iyon, positibo ang naging resulta. At hindi lang nasinta ang mga floating target kundi napalubog pa ito ng buhawi weapon system. Sa pahayag naman ni Lieutenant Commander Jimmy Limana Jr., ang Executive Officer ng PC-376, sa nakaraang 2 buwan nagkaroon sila ng mga serye ng sea trial sa buhawi weapon system. Ginawa nila ito sa parehong araw at gabi sa ilalim ng mapanghamong mga alon. Matagumpay din umano ang kanilang Kagi wrong timing. Ang lalaki ng bala, men. ng PC-376. Sa nakaraang 2 buwan, nagkaroon sila ng mga serye ng sea trial sa buhawi weapon system. Ginawa nila ito sa parehong araw at gabi sa ilalim ng mapanghamong mga alon. Kita nyo yan, men. Ang hahaba ng mga bala, men. Tumatagos yan, eh. Grabe. Goods na yan. Dalhin China yan, ha. Kumpay din umano ang kanilang ginawang mga sea trial at nadiscover rin nila na mas accurate ang buhawi weapon system kung ikukumpara sa ibang mga armas o parehong mga armas na ginagamit ng Philippine Navy sa kanilang modernization. Wow. Ngayon mga kapatid, dahil nga sa automated capability ng armas na iiwasan ang posibleng kapahamakan ng isang sundalo sa operation, hindi na nila kailangang ilantad ang kanilang sarili para i-operate ang buhawi weapon system. At bilang karagdagan, mayroon din itong surveillance mode, target detection, recognition, tracking system at locking target. Angas, may palak. Grabe, gawang Pinoy to, men. Angas, ha? Sa kasalukuyan, nais ng DOST na magkaroon ng mass production ng buhawi weapon system. Ayon mismo sa kanila, napakalaking pera ang matitipid ng bansa sa paggawa ng sariling armas kumpara sa lagi na lang tayong mag-i-import ng mga armas. Mas mahal kasi yung import tapos may shipping fee pa. Sa Shopee, ilan ba yun? 70 sa Shopee, di ba? Isang ano lang yun, maliit na pakete. Tapos yan, ang lalaking mga ano niyan. So, mas mahal talaga yan kung i-delivery pa siya tapos bibilhin pa. Di ba? Mas magbuti na yung bibili na lang tayo ng materials tapos tayo nang gagawa ba para mas marami tayong magawa at the same time mas marami, tapos yun, sisiguraduhin talaga natin na pulido siya. Diba? Ang pag-i-import umano ng technology ay nagkakahalaga ng nasa 24 million pesos, samantalang ang buhawi development ay nagkakahalaga lamang ng 14 million pesos. Isa pa umanong bintahe sa pag-develop ng sariling armas ay ang pagkakataon na mahasa ang kadalubhasaan ng parehong mga manufacturer at end user. At bilang isang bansa na nagmamay-ari ng teknolohiya, maaari tayong mag-export upang mas makinabang ang mga Pilipino. Dagdag pa ng DOST, maliban sa buhawi weapon system, ginagawa na rin nila ang isang proyekto para naman sa Philippine Army, ang proyekto na tinatawag namang COBRA o Controller Operated Battle Ready Armament. Grabe, no? Nilagyan talaga ng kahulugan yung COBRA, eh. Angas. Ang ibang mga bansa ay mayroong mas malawak na karanasan sa pagdisenyo ng mga remote-controlled weapon station, samantalang ang Pilipinas ay umaasa lamang sa mga defense technology na binuo o dinevelop ng
Parati akong wrong timing, men. ibang mga bansa. Ngunit dahil sa ating pagpupursige at tiwala sa kakayahan na gumawa ng sariling atin, ang Buhawi Weapon System ang patunay na mayroon tayong kakayahan na makipagsabayan sa ibang mga bansa. Maaring sa Grabe yung bala, no? ngayon ay nagsisimula tayo sa maliit, subalit balang araw makagagawa rin tayo ng armas na hindi lang natin may pagmamalaki, kundi Tama. literal na talagang moderno, makapangyarihan at napakalaki. Ikaw kapatid, Yun. ano ang masasabi mo sa Buhawi Weapon System? Para sa iyong opinion, i-comment mo na yan sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo naman ang videong ito, paiwan naman ako ng like at pasubscribe na rin sa ating munting channel. Maraming salamat sa panonood hanggang So, yun, mula kay Maharlika TV. Subscribe nyo yan. Original video link. So, ayun, mula kay Maharlika TV. Subscribe nyo yan. Original video link nasa description box below. Supportahan nyo yan, guys. Sobrang angas ng mga content. Tapos yun, sobrang na-miss lang akong panoorin ng video ito. Kasi nga, bukod sa maganda yung pagkakagawa ni Maharlika TV, men. Sobrang gandang balita niya, men. Biruin mo ba naman na sobrang aangas pala ng ano niya, kumbaga specs. Tapos, ang maganda pa dyan, Pinoy ang gumawa, mas may chance pa kung sakaling silang gumawa, madali tayong makagawa ng sarili natin at makakasave tayo. 'Di ba? Tapos yun, kung ika nga ni Maharlika TV na magsisimula pa lang tayo sa maliit hanggang sa tuluyan yung palaki ng palaki, pa-upgrade, pa-advance ng pa-advance, 'di ba? Malay natin, mga 5 years, 10 years, tayo na yung nagsusupply sa ibang mundo, di ba? Something like that. So, yun sana yung i-aim ng natin, gobyerno para naman, yun, magbibenta na din tayo sa ibang bansa, di ba? Para many money. Tapos, yun, sobrang angas niya, men. Accurate pa yung niya. Kumbaga, sharpshooter din siya. Like, grabe, angas. Sobrang nakaka-proud maging Pilipino kapag gano'n na mas lalo pa tayong mas lalo pa tayong maidagdag na depensa sa bansa natin, di ba? Angas na angas. Magandang balita yun, men. Sobrang angas talaga. So kayo, ano masasabi niyo doon? Comment down below. Tapos yun, again, bago niyo iwan yung channel natin, like, comment, share, and subscribe. Also, Maharlika. Supportahan niyo yan. Maharlika TV. Link in the description box below. So, yun lang naman siguro, Grabe. Di talaga ako makapaniwala. Sobrang angas eh. Grabe. Nice. So, yun lang. Filipinoids is out.